Binigyan ni Chavit Singson ng 1 million pesos ang Yulo family. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nanonood at patuloy na tumatangkilik sa aking mga videos. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Pagkat dito ay makakakita kayo at makakapanood ng mga contents na makabuluhan, may aral at nakaka-inspire. At huwag niyo pong kalimutang mag-comment. Kung naalala nyo, di ba, nung mga panahong gusto niyang mapag-ayos o magkabati-bati si Carlos at ang kanyang pamilya, nangako siya na magbibigay siya ng 5 million pesos. Basta lang magkabati-bati silang mag-anak. Subalit, dinedma ito ni Carlos kasi ayaw niya makipagbati. Kaya itinapon niya yung 5 million pesos. Di ba? Pera na, naging bato pa. Pero ngayon, pera pa rin dahil binigyan nga ni Chavit Singson ng 1 million pesos ang Yulo family the night before na lumipad sila patungong Singapore, kung saan kasama niya yung mga anak niya at yung panganay niyang anak ay nagtitrain din sa mga batang gymnast doon. Isinama si Angelica para makarating din ng Singapore. Diba? Ang saya. Kung hindi siya mabuting ina, hindi siya mabuting magulang, hindi siya itatrato ng maayos ng mga anak niya. Lahat ng mga anak niya ay mababait sa kanya. Naligaw lang talaga si Carlos, nag-iisa. Ang nagagawa nga naman ng pride at katigasan ng ulo, di ba? Kung hindi sana nagmalaki si Carlos, buong 5 milyon ay matatanggap niya o maibigay man lang dun sa pamilya niya kung ayaw niyang bawasan yung 100 milyones niya, di ba? 100 milyones niya mahigit. Di sana mas nakatulong pa sa pamilya niya, pero mas pinili niya talagang dedmahin at pahiyain ang mga magulang niya at pamilya niya. Ine-emphasize ko lang dito kasi yung love for the family, kasi tayong mga Pilipino ay matindi tayo magmahal sa ating pamilya eh. Tayo, family-oriented people tayo. Ganun tayo. Pag nakakita tayo ng anak na bastos sa magulang, talagang gumaganon yung natin. Though sa ngayon, dahil marami ng mga kabataan, mas gusto nilang umalpas. Ayaw na nilang napagsasabihan, ayaw nilang nakokontrol, ayaw nilang ginagabayan na. Kaya gusto nila yung iba, hindi lahat. Kadalasan mga kabataan ngayon, matitigas ang ulo eh. Ayaw na nilang makinig at masyado na nilang binabastos, hindi na nirerespeto ang mga magulang at mga may edad. So dito makikita natin na sinibless ang pamilya Yulo. Si Angelica lalo na kasi siya yung pinakang apektado ng mga pangyayari sa ginawa ni Carlos eh. Pero nakikita natin ngayon na nakakabawi na siya, na nabawi niya yung kahihiyan niya, na ipagtanggol siya ng taong bayan. At tingnan nyo ang nangyari kay Carlos, siya ay itinakwil na rin ng mga tao. Kasi nga, di ba, yung mga, makikita nyo naman, pati mga commercials niya, nawala sa kanya. Kasi paano siya tatangkilikin ng mga tao, malulugi yung company, di ba? So, ang pagsuway, ang pagbastos, ang pag-dishonor sa magulang, sa mga magulang, ay talagang may katapat na kaparusahan at yan ay kitang-kita natin ngayon sa nangyayari kay Carlos. Ang magulang kailanman ay magulang yan. Magkamali man, yan ay magulang pa rin. Pagkat ang mga magulang ang ibinigay sa ating authority ng Panginoon dito sa lupa to take care of us, to guide us, to love us. Hindi man perpekto, pero magulang ay magulang. Hindi pwedeng lamangan o pantayan ng anak. Ang magulang ay mananatiling nasa taas. Kahit pa may edad na ito, kahit pa tumanda na ito, ang paggalang ay hindi dapat tinatanggal sa magulang pagkat ang mga anak na magalang ay binibless talaga ng Panginoon. Maraming salamat po sa panunood at pagpalain kayo ng may kapal. Thank you and God bless you. And of course, believe in yourself, believe in God, and share love.
Thank you for watching. See you on my next vlog.